proclaim the victory. Stand now and you will see that He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart, 'cause it's faithful to you. And He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He is making a way for you and me. He's making a way. God is for us, then who can be against us? He has won the victory for us and the world to see that He is for us and He is not against us. He has won the victory for us and the world to see that He is for us and He is not against us. He has won the victory for us and the world to see that He is for us and He is not against us. He has won the victory for us and the world to see, and He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart, 'cause it's faithful to you. And He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you. And He will carry out, and He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart, 'cause it's faithful to you. And He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you and me. He's making a way for you. Lang to messenger page. And samahan niyo po kami hanggang matapos po yung live video na ito. Pwede niyo rin pong i-share. Ayan, para po mas maraming makapanood. Ayan, praise the Lord sa buhay ng bawat isa. Ayan, nakakatuwa. Sige, pwede tayo umupo. Nakakatuwa kasi kahit na umuulan, nandito pa rin kayo kahit na giniginaw. Ayan, praise the Lord. Talagang disciples na matatawag ang ating mga kasamahan. So ngayon po, bago tayo mag-start, pwede rin po tayong mag-testimony kung ano yung ginawa ng Lord sa atin. Yung nililid sa akin ni Lord, di ba ang gaganda ng messages natin noong nakakaraan tungkol sa pagiging provider ni Lord. Tama po ba? Amen. So yung question natin, paano nag-provide sa'yo si Lord netong nakakaraan? So maraming klase ng provision, pwedeng sa finance, di ba po? May tumulong sa inyo, may na-receive kayo financially. Pwede rin sa health, pinagaling kayo, strength, pinalakas kayo. Ayan, maraming klase ng provision. So ano po yung na-experience natin this week? Sino po gustong mag-volunteer? Maika, ayan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Maika. Ayan, so hindi naman siya yung parang anong testimony, pero natuwa kasi ako kasi nung nung parang Thursday, before tayo mag-prayer and fasting,
nag-fasting din talaga ako for 3 days. Tapos in-extend ko siya para matapos yung service hanggang doon. So yung fast ko is Daniel fast. Sabi ko, Lord, kaya ko ba? So tapos meron akong 10 chapters a day yung ginawa ko na read sa Bible. Tapos sabi ko, Lord, kaya ko ba to on the first day? Kasi wala pagkain. Kumbaga, fruits lang yung pwede mong kainin. Tapos, meron akong gulay, pero bawal naman yung mga soy sauce, yung mga ganun. Sabi ko, Lord, kaya ko ba? Tapos, biglang dun sa Judges, meron part dun sa binasa ko na, pag namanata ka sa Panginoon, o meron kang pangako kay Lord, gawin mo. So parang yun yung nag-push sa akin to go, ituloy. Tapos binili lang ako ni Ben ng banana nung unang araw. Tapos dahil wala sila, the next day po, parang natapos ko yung first day. Tapos the next day, sabi ko, Lord, ang bait mo, dumaan yung pakwan. Ibig sabihin, tapos on the third day, nung fasting ko na yun, dumating naman yung papaya. Sabi ko, Lord, ang galing mo. Kasi aside doon, pinoprovide niya para ituloy ko yung fast ko na magsama kami sa yung i-equip niya yung reveal niya sa akin yung mga gusto ko kasi may hinihingi din ako kay Lord. Natutuwa ako kasi yung unang araw, yung mga ni-reveal niya sa akin, yung kung paano ko aayusin yung characters ko. And then the next day, yung sinasabi naman niya is trust the process, ganun. And then sabi ng third day, sa 10 binasa ko, sabi niya, pag tinugon ko na yung mga panalangin mo, huwag kang magkakaroon ng idols. So, yun yung mga So, thank you, Lord, kasi sinamahan mo ko. This journey ng pagpapasko na yun. Kasi kung natalo ako ng flesh ko, baka hindi ko matapos. So, yun. Thank you, Lord. Nakapaso naman si Mike. Nakapaso. So, sobrang on fire ni Mike, no? Pero nakakatuwa, ang Lord din talaga sa testimony niya. Na-amaze ako habang nakikinig ako. Kasi pala talaga, pagka nagdesisyon ka na sumunod sa Panginoon, nasamahan ka niya, kagaya na nangyari sa kanya, may papakwan pa, may papapaya pa, may provision, di ba? And I believe sa ating lahat, ganun din, though limited lang kasi yung time natin, pero naniniwala ako na ganun din sa ating lahat. May mga pinrovide si Lord. Sino po sa atin na nakaranas ng provision ni Lord throughout this week? Amen? Praise the Lord. Sino po sa atin yung may tinangkamong sumunod kay Lord, kagaya ni Micah, tapos nakita mo na sinamahan ka ng Panginoon? Amen. Thank you, Lord. At dahil dyan, ibalik natin sa Panginoon yung ating pasasalamat. Amen po? Amen. Parang hindi naman, parang ayaw nyo naman. Amen. Ayan, sige po, tayo lahat ay tumayo. Again, paalala ko lang po yung mensahe natin na where access is available. Naalala nyo yun? Amen. Ano po sabi natin doon? Ano yung natutunan natin doon? Hindi siya nakadepende sa emotions, yung pagsamba natin sa Panginoon. Amen. So kung ano man yung nararamdaman natin ngayon, or physically, hindi tayo okay, emotionally, mentally, but still, yung spirit natin ay gustong magpasalamat sa Panginoon. Tama po ba? Amen. At deserve ng Diyos yung pasasalamat natin. Amen po sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Kaya sa oras pong ito, tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong katapatan sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na nakikita ka man namin o hindi, o nararamdaman ka man namin o hindi. Still, you are faithful to us, Lord God. Salamat, Lord, na kahit may mga pagkukulang kami, still you are faithful to us, Panginoon. Kaya ito yung nagmo-motivate sa amin na lakaran yung kalooban mo, na iwan ang aming flesh, Lord, ang iwan ng dati naming buhay, at lakaran yung kabanalan, Lord God, dahil lagi kang tapat sa amin. Sinong kagaya mo sa buhay namin? Wala, Panginoon. Kaya sa oras na to, tanggapin niyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba. We apply your blood, Lord, sa bawat isa, physical man at online, Panginoon. Hallelujah. We ask for your forgiveness, Panginoon. Cleanse us, Lord God, so that our worship will be a sweet aroma to you right now in Jesus' name. Hallelujah. Holy Spirit, lift our spirits, Lord, sa pagsamba sa aming Diyos. Hallelujah. Patuloy kang pong mataas sa kalagitnaan ng pagsamba ng iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa oras na to, pasalamatan po natin ang Panginoon, specifically sa mga ginawa niyang kabutihan sa buhay natin. Specifically, hayaan nating umalingaw-ngaw sa langit yung pasasalamat natin. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa mga panalangin sinagot mo. Salamat sa kagalingan. Salamat, Lord, sa mga taong inabot mo. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Hindi lang sa amin, pero maging sa aming pamilya, pero maging sa aming bansa. Salamat sa kapayapaan, Lord. Salamat sa kagaanan ng puso, Lord God. Salamat, Lord, hallelujah, sa magandang hinaharap na naghihintay sa bawat isa sa amin. Sige po, hallelujah, patuloy nating ibuka ang ating mga bibig at pasalamatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mga exams na naipasa, sa mga interviews, Lord God, na naipasa. Salamat, Lord. Salamat sa mga sahod, Lord God. Salamat sa trabaho, Panginoon. Salamat, Lord, sa kagalingan, Lord God. Hallelujah. Salamat sa forgiveness mo. Salamat sa second chance. Salamat sa kalayaan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, na patuloy mong nilalagay sa aming puso ang pag-asa na marami ka pang gagawin, Lord God, sa aming buhay na magaganda, na mabubuti, Lord God, dahil Ikaw ay Diyos, Lord God. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya awitan ka namin. Hallelujah. Sige po, awitan natin ang ating Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawit na kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo, hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Salamat, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, na pwede namang hindi. Dahil hindi naman namin deserve, Lord, yung kabutihan mo. Pero salamat na hindi mo kami tinitignan. Salamat that you are good, Lord, that God is good. God is good all the time, Lord. Salamat, Lord, yung integrity ng goodness mo ay hindi nababago ng aming mga kasalanan, Lord, ng aming mga sitwasyon, Panginoon. Pero hindi nababago yung goodness mo, Lord God. Salamat, Panginoon. At salamat sa lahat ng bagay, Lord God, na hinahayaan mong mangyari sa amin. Because that defines your goodness, Panginoon. Good ka, Lord, hindi dahil magaganda lang yung nangyayari. Pero kahit may negative kaming pinagdadaanan, good ka pa rin. Dahil alam namin, Lord, na pinaglalakip-lakip mo ang mga bagay para sa ikakabuti namin, oh God. Kaya salamat pa rin, Lord God. Mabuti ka pa din sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hindi man namin naiintindihan yung mga pinagdadaanan namin o bakit may mga sitwasyon nangyayari sa buhay namin. Pero alam namin, Lord God, that you are a good God. We will trust, Lord. Magtitiwala kami sa goodness mo, Panginoon. Hallelujah. At kagaya ng mga stories sa Bible na at the end, Lord God, nakita nila na lahat ng yun ay para rin pala sa ikakabuti nila. Lord, ganun namin pinagkakatiwalaan
ang mga salita mo. Ganun namin binibigay ang pagtitiwala namin sa iyo, O God. Hallelujah. I pray na yung word na yon ay magbigay ng peace sa bawat isa. In Jesus' name. You are a good God. We can trust in you. Thank you, Lord, O God. Salamat, Lord, na may mga puso kang inaayos sa oras na to. May mga isip ka na naliliwanagan sa oras na to. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan ng iyong presensya hanggang matapos ang gawaing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Pakisabi nga sa katabi ulit, di pa rin ako makamove on. God is good all the time. Yan, tatak mo yan kapag, di ba, pag nadidistract ka na, pag naguguluhan ka na, alalahanin mo lang, God is good all the time. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan, so dadako na po tayo sa mensahe ngayong gabing ito. So I'm very blessed and privileged na ipakilala siya. Kasi first time po niyang magtuturo ngayon. Siya po ay graduate ng Empowered Batch. Ayan, and ito yung first turo niya sa Disciples Night. Siya po ay member ng prod team and isa siyang leader. Ano pa ba? Napakasipag na member din siya ng Annex. So, ganun yung level niya. Ayan. At isa rin siyang nagwo-work na Joshen. So, talagang nakaka-bless yung kanyang buhay. And right now, we will hear the word of God sa buhay niya. Sino excited? Amen. So, let's all welcome ang presence ng Lord sa buhay ni Sister JD Batusan. Praise the Lord! Hello po! Ayan, isang magandang gabi po sa bawat isa, sa physical and then sa online. So, ayun, thank you po, Pas M. So, first time, so medyo baka maramdaman nyo sa boses ko na kinakabahan ako or sa galaw ko. So, ayun. Sana po yung maintindihan nyo. Ayun. Thank you. Ayun. So, pauna na po yun na disclaimer na agad. Ayun. So, by the way, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. And gusto ko lang din i-share na dati po, ako lang din ay isa sa mga nakaupo dyan, nakikinig lang, pero praise the Lord dahil kumikilos talaga si Lord sa buhay ko at ngayon ay nagagamit na para magturo din sa ating mga isa sa mga services natin. So praise the Lord. Sige po, hindi na natin papatagalin. Tayo ay dumako na po sa ating bago pala yon, sige, let's pray muna po. Ayun, di ba kinakabahan agad ako? Okay? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, sa oras na to, Panginoon, sa may gawain kaming Disciples Night, Panginoon, na patuloy na uhubog sa bawat isa sa amin, Panginoon. At I pray, Lord, sino man yung nangangailangan ng mensahe na ito, Panginoon, ay patuloy ito'y tumimo sa kanyang puso at isipan, Panginoon, maging sa online man o sa physical, Panginoon. At patuloy, Lord, na itago mo lang ako sa iyong likuran. Ikaw nga po ang siyang kumilos at magsalita, Panginoon, sa gawaing ito. In Jesus' name. Be with us, Holy Spirit. Patuloy na ikaw nga po ang siyang magturo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung gaano ka kahalaga, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. Ayan, so ano po ba yung ating the fourth spiritual law? So ano po ba yung ikaapat na tuntunin? Sige nga po, ano po ba yung ikaapat na tuntunin? Kung naalala nyo, sa bawat nagtuturo, ikaw, sa ikaapat na tuntunin, sa 4SL po natin, sorry po, ayan. Ano po ba yon? Naku. Amen. So, ayan. Ang isang tao ay kailangan manampalataya kay Jesus bilang kaniyang Panginoon na tagapagligtas. So, ito po rin po yung ating pag-uusapan. And then, ayan, the fourth spiritual law. Why should we care about it? Next po, di ba, nung mga nakaraan po,
tinalakay ni Sister Neng na because being His disciple is the only way to stop sinning. So kumbaga sa pagtanggap, hindi lang din po sapat yung panalangin, kundi maging totoo din tayong disciples ni Lord. Amen. And then sa number 2, tinuro ni Brother Aki or ni Kuya Bads, because believing in Him means being faithful to Him. So hindi lang din po sapat na maging maniwala lang tayo sa Lord, kung hindi dapat isinasabuhay din po natin yung ating pananampalataya. Amen po. Amen. So sa pangatlo, ayan. So ito naman po yung pinaka-topic natin. Because being faithful to Him means having fellowship with His Word and one another. Ano daw po? Ayan. Amen. So, paano natin isasabuhay ang pagiging tapat sa Panginoon? So, having fellowship with His Word and one another. Ayan. So, ating pong objective, makita ng bawat isa ang kahalagahan ng ika-4 na tuntunin at ang pagbabahagi nito. So, bakit nga ba kailangan pa natin i-share yung ika-4 na tuntunin? So, tatalakayin natin yan. So, bago yan, may tanong po ako sa inyo. Magbigay ng pangalan na tao na alam mong magaling sa pakikisama. Si Ate Charis, sino pa po? Yung iba po, sino po? Si Ian. So, may next po akong question. Ayan. So, bakit niyo po nasabi na magaling siyang makisama? Ano yung nakita niyo? Ano yung character na meron siya? Masiyahin? Jolly, ayun. Di ba? Pagka ganun kasi parang andali nila makisama sa isang tao, di ba? Sa ibang tao na parang andali nilang maging kaibigan yung ibang tao. Tama. Ayan, pakita nga po natin yung picture. Ay, hindi po sila nagiinuman, nagkakainan po sila dyan. Ano? So, siguro sa isang group of friends na meron talagang joker doon kung saan talaga makikita natin yung pag-fellowship nila sa isa't isa, yung pagiging yung meron silang ugnayan sa isa't isa. Okay, next po. Ayan. So, ano ba yung fellowship? So, meron tayong patrivia dito. Ano ba yung fellowship? Next po. In Greek word, fellowship is koinonia, which signifies joint participation, partnership, or a share or something common. And then sa Tagalog, para mas madali nating maunawaan, pakikipag-ugnayan, pagsasama-sama, pakikisama, ayan, pakikipagkapwa, pagkakaisa. So, fellowship, di ba kailangan, may ibig sabihin, may kailangan gawin, hindi lang yung isang tao, kundi may kailangan din siyang sa isang tao, di ba? Kailangan magkaroon sila ng kaugnayan. Ibig sabihin ng fellowship. Ayan. So, amen. Sa ating naman key verse, sa 1 John, pwede pong pa-plus sa ating key verse. Ayan. So, ating pong key verse ay 1 John 1, chapter 2 and 3. Sabi dito, this one who is life itself was revealed to us, and we have seen Him. And now, we testify and proclaim to you that He is the one who is eternal life. He was with the Father, and then He was revealed to us. 3, we proclaim to you that we ourselves have actually seen and heard, so that you may have fellowship with us and our fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, ibig sabihin po, ayan, sinerge ko, sino po ba yung nagsulat ng 1 John na yun? So, si Juan po. So, bakit niya ba sinulat yung book na yon? So, sabi dito, hinihikayat ang mga mambabasa na mamuhay nang may pakikiisa sa Diyos at sa kanyang anak na si Hesus Kristo. At sabi dito, at magbigay ng babala na huwag sumunod sa mga maling katuruan. So, ibig sabihin po na tayo, bilang tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, especially sa 4 na tuntunin, di ba po na ine-explain natin sa kanila yung unang tuntunin, ikalawang tuntunin, ikatlo at ika-4. So, ine-explain natin sa kanila. And then, ayan, di ba hindi lang siya para lang
mapaniwala natin sila sa sinasabi natin, kundi nagbibigay din tayo ng testimony upang maging patunay yung mga sinasabi natin sa kanila. Amen po. Amen. Ayan. So, sige po, next sa ating message. Ayan. After surrendering your life to the Lord, the next thing you to do. So, after natin maano yung isang tao, patanggap ng prayer of acceptance, sa tingin nyo, ano yung next thing to do? Kayo muna po, nung after nyo tanggapin ang Lord, ano yung next na ginawa nyo? Binaliwala nyo lang ba? Or may ginawa kayo? Si ate, dahil on fire si ate, ayan. So ano ate, nung na-sharean ka po ng Word of God, ano yung next na ginawa mo nun? Nag-obey. Ayan. Si Kuya, ano po? Nag-respond. Amen. Diba? So, ganun din tayo. Diba? Na parang, ano ba, bakit ba ako magsusurrender sa Lord? Ano ba yung pwede kong makuha sa Kanya? Ano ba yung pwedeng mabago sa akin after natin isurrender? Kasi di ba once na nag-surrender tayo, ibig sabihin 100% yun dapat. Tama po. And then number 1, sabi dito, grow in your relationship with Him. So paano ba? Paano ba natin mapapalalim yung relationship natin sa Panginoon? Word of God. Ayan. So basahin natin. True fellowship. Sige nga po, pabasa. Amen, 'di ba? Tama naman na hindi porket isang beses or pagtanggap natin sa Panginoon ay agad-agad alam na natin yung patungkol sa Lord. Tama. Hindi naman ibig sabihin after natin tanggapin si Lord ay nagbago agad tayo ng buhay. 'Di ba may process? Tama po. And then sabi dito, true fellowship with Word. Ibig sabihin, sa pakikipag-fellowship natin sa salita ng Diyos, maaari tayong mas lumalim, mas makilala ang Panginoon. Amen. Hindi, sabi nga din, hindi lang siya days, kundi years. Tama po. Di ba? Di naman talaga, kahit nga siguro hanggang ngayon, kahit ilang taon na tayo talaga sa Christianity natin, sa Lord hanggang ngayon, nagpapalalim pa rin tayo sa Panginoon. Hindi siya isang pitek o isang magic lang ay malalim na agad tayo sa relationship natin sa Lord. Di ba po? Kaya mahalaga po tayo na bilang mga Kristiyano na pahalagahan natin yung fellowship with the Word. Amen. Ayan. And sabi pa next, to be at peace with God, a believer must know His Word and respond with personal changes. Amen. Naniniwala tayo na sa Word of God, nakakakuha tayo ng peaceful. Tama. Sino po ba dito, taas ang kamay, nung nagbasa ng Bible, lalong gumulo yung isip niya, meron ba? Di ba wala? Di ba tama? Di ba kung kailan tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, doon tayo nakakakuha ng sagot sa mga pinagdadaanan natin. Doon tayo nakakakuha ng tamang pamumuhay natin, di ba? Na may mga mali tayong nagagawa, doon natin nababasa sa salita ng Diyos. Amen. Doon tayo nakakakuha ng peaceful life, peaceful mind. Amen. And sabi dito, and then, na talagang sa pagbabasa din natin ng salita ng Lord, lumalalim tayo, nag-grow yung faith natin sa Kanya, yung relationship natin sa Kanya, at the same time, nababago mismo tayo. Amen, di ba? Di ba? Parang kung ano yung nababasa natin, ina-apply natin sa buhay natin. And then the same thing is nakikita tayo ng ibang tao. Bakit pa nagbago yung isang tao na to? Ano yung naging dahilan ng kanyang pagbabago, di ba? Ang Panginoon at ang kanyang salita. Amen. Ayan. Sige po, next. Ayan, pabasa po ulit. Ayan. On the journey, you will understand why Jesus chose to die for us and show. Amen. And then sa salita din ng Diyos, 'di ba, makikita natin, ayan, wait lang po. Ayan, along the journey natin, sa Christian life natin, sa
sa buhay natin bilang isang Kristiyano, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Na gusto kasi din natin talagang lumalim, kaya nga din po patuloy tayong nag-attend ng church, kung bakit tayo nagbabalasik. Tama po, kasi gusto nating lumalim yung relationship natin sa Lord. And on the journey, you will understand why Jesus chose to die. And then doon din, by the word of God, pinapaliwanag doon kung bakit namatay si Jesus. Bakit gusto niyang, bakit pinili niya na mamatay para sa atin. Saan po ba natin yun makikita, di ba? Through His Word. Amen? Amen. Kaya nga po, ito yung isa dapat nating ituro, no, sa ibang tao, sa mga hinahayuan natin na hindi lang tayo puro share ng Word of God, kundi sabihin natin kung ano ba talaga yung nilalaman nun, kung ano ba yung naging respond dun, ano ba yung binago nun sa atin by His Word. Amen. And His sacrifice, sabi pa dito, and how His sacrifice removes sins so we can return to God. Sila din, di ba? Maaring yung hinayuan natin, hindi pa sila tumanggap. Pero kung sinabi natin na magbasa ka ng Bible at in-apply nila yon, maari din nilang makita no, kung paano ba bumalik sa Panginoon. Amen. Amen. And then last, ayan, so Christianity is not blind faith. God explained everything in His Word, and His plans of salvation is completely rational. So makikita din natin dito sa Word of God na kung paano ba talaga pinaliwanag ng Panginoon. Simula nung kinreate niya hanggang sa mga nangyayari ngayon sa panahon ngayon at sa mga darating na panahon. Diba? Ang linaw naman po na kompleto ang nilalaman ng salita ng Lord, na dapat dito tayo bumasid at na dapat ito yung pinapahalagahan natin para lumalim yung relationship natin sa Lord. Kung gusto talaga natin sumunod sa Lord, yung mga binabasa po natin, ay i-apply natin na makita din yun ng ibang tao. At sa pamamagitan nun, ng pag-apply natin, mahihikayat natin sila. Makikita nila, ano ba yung nagbago sa tao na to? Tama. Amen. Ayun. Praise the Lord. Next po, number 2, after surrendering your life to the Lord, the next thing to do is be part of a fellowship of believer. Many churches have strayed from God's word. You must trust His word directly, not just the church. Amen, di ba? Maari po kasing ang akala natin ang church ay puro mabubuti ang sinasabi. Yung akala natin yung ibang church ay maling katuruan ng tinuturo. Kaya nga po napakahalaga at sa church natin tinuturo na talagang mag-rely din tayo sa salita ng Lord. Diba? Sinasabi din po ni Pastor M na sige, i-search nyo yan, basahin nyo, buksan nyo yung mga Bible nyo kung tama ba yung sinasabi ko. Diba? Open yung church natin. Kaya nga sobrang blessed po tayo dito sa Rowa kasi talagang pinupush tayo na magbasa ng salita ng Diyos. Hindi po katulad sa ibang church na bawal silang humawak, di ba? Nakakalungkot yon na kung ano na lang yung sinasabi, ano na lang yung pinapakain sa kanila, yun na lang yung tatanggapin. Pero tayo, may kalayaan tayo as a Christian and as a Rowa na tinuturuan tayo na mag-open tayo kung talagang gusto natin makita yung katotohanan pa. Buksan natin, aralin natin, mahalin natin yung salita ng Lord. Amen? Amen. And then alam niyo po ba, sa church din, syempre, dahil andito nga, be part of fellowship believers. So, hindi naman din lahat ng church ay, hindi naman po lahat ng church ay ano nga po, talagang, ayun nga na, meron din talagang churches na sumusunod naman sa salita ng Lord, na word-based talaga yung tinuturo. And then, syempre, yun nga, dahil nandito na din tayo sa Rowa, talagang, yun, pahalagahan natin yung mga pagkakataon na mga gawain natin, di ba? Yung mga core group, yung mga ginagawa natin sa Lord, yung mga services natin, pahalagahan natin at i-apply natin yung mga tinuturo doon. Kasi bakit? Word of God naman din po kasi yung tinuturo. And then, the same time, hindi lang siya word of God, kundi nagkakaroon din tayo ng palakasan sa ating pananampalataya. Tama po ba? Nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan dito sa church na akala natin, yung iniwan natin dating buhay, wala na tayong magiging kaibigan. Tama. Di ba, nung ako din noon, share ko lang din testimony na, ayan o. Testimony nung, di ba, ano kasi kami noon, Catholic, ayun.
So akala ko, sa pagsunod ko sa Lord noon, mawawalan ako ng mga kaibigan. Kasi nga, sila na yung matagal ko nang naging kaibigan, ganon. Pero simula nung sinuko ko talaga yun sa Lord, iniwan ko sila, nag-decide akong iwan sila. Di ba, alam yun ang leader ko, ayan. Nahirapan na ako decide. Pero nung pinili ko talaga na susundin ko talaga si Lord, kasi mahirap kung nandito ka sa church, tas yung iba yung kaibigan mo sa labas, di ba, hindi ka talaga mag-grow. Kaya nag-decide ako noon, iwan yung mga dati kong kaibigan. And then, tama naman talaga si Lord. Nilapit niya ako sa mga taong katulad niyo na magpapalalim ng aking pananampalataya at mas lalong mapalapit sa Kanya. Kaya mahalin natin yung kapwa natin dito. And hindi lang yan, pati yung nasa labas. Amen. Sorry. Nadala ng bugso ng damdamin. Ayun. Kasi yun lang talagang, buhay siya. Next is, the church can guide, but only Jesus, the living word of God, is the true way home of salvation. Amen. Di ba? Yung church, tinutulungan tayo. Paano ba tayo dapat mamuhay? Paano ba tayo, ano yung mga dapat nating ipagbawa? Sabi, ang higpit naman ng church nyo, ganto ganyan. Bakit ganyan sa church nyo? Ganon. Di ba? Pero at the same time, yung church natin, tinutulungan kasi tayo nito. Makalakad tayo sa salita ng Lord at sa kalooban niya. Amen? Amen. Kasi buhay talaga yung Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. And then yun, di ba? Tulong-tulong tayo na makarating sa langit, na mapanatag tayo, na mararanasan natin yung salvation na mula sa Lord. Amen. Amen. Pega pong basahan. Tissue. Ayan. Tulo na tuloy si Bong ko dito. Sisingot lang ako. Ayan, parang wala to sa script ko yung, hindi, sa notes ko na umiyak. Hindi. Thank you, Cara. Ayun, bilang application, dito na po tayo. Sa application natin, magbaa. Ano ba'y baa? Ayan, una tayo mismo, be a disciple. Una sa atin dapat na makita yung pagiging disciple. At gayon din sa mga taong hayuan natin, no, na, sige, kunin ko na yan. Ayun. Thank you. Ayun, bilang application, magbaa tayo. Una, sa sarili natin para makita din ng ibang tao na binabahagian natin, na buhay sa atin yung salita ng Lord. Amen. And yung sinishare natin sa kanila para makita nila at maniwala sila na buhay sa atin yung salita ng Lord and talagang kumikilos sa buhay natin. Una, Bible reading. Ayan. Unang-una tayo dito. Magpalalim po talaga tayo sa salita ng Lord. Huwag nating hayaan na mag-skip sa salita ng Lord. Kahit everyday, kahit pagod tayo. Siguro, talagang kung hindi kaya kahit reading, tapos kung sobrang hectic or may sakit tayo that day, pero wag po natin hayaan na mawalan tayo talaga ng Word of God. Especially, ayun nga din, lalo na pag umaga po talaga, nandun yung kapayapaan, talaga makikita natin, mararanasan natin, at maintindihan yung binabasa natin. Amen? Pahalagahan po natin yan, yung pagde-devotion natin, kung 6 lang, 5, ganon. Hanggat maaari nga po, mas umaga't gabi tayo magbulay-bulay, di ba? Sabi yun sa salita ni Lord. Amen. And then, gayon din, sa mga hinahayuan natin, turo din natin sa kanila yung pagbabasa. Kaya nga po, una, di ba, sa Balasik, Bible reading. Kasi ito dito, una yung magiging lalalim sila, makakilala sila, yung faith nila, kung bakit ba namin dapat gawin to, yung mga ganong bagay, yung mga question nila, makikita nila sa salita ni Lord. Amen. And next is attend church. Ayan. Pahalagahan din po natin yung pag-attend sa ating mga gawain. Kung kaya naman po talaga natin, attend tayo. Ayun. Huwag nating hayaan na magkaroon tayo ng other reason para hindi po maka-attend. Kasi, napakahalaga. Kasi,
kada services, iba yung word ni Lord na tinuturo sa atin, tama? So, ayun, wag nating hayaan na hindi tayo makaka-attend. Unang-una, maging buhay sa atin yan na attend na naman ako, may disciples night na naman, Sunday worship service na naman, di ba? Dapat lagi po tayo maging excited kapag a-attend tayo sa mga gawain. Kasi patungkol po ito sa Lord. Amen. Amen. And next is attend core, kung saan dito din mismo, nagkakaroon tayo ng fellowship with the Word and then fellowship with the other believer. Amen. Kung saan talagang mas pinapalalim yung ating pananampalataya. Kaya nga 'di ba mga anlalalim ngayon ng mga message natin sa core, 'di ba? Talagang sige, turo 'yan para makita natin, 'di ba? Na talagang makita natin kung ano ba yung meron sa ibang church and then na hindi natin or maging maingat tayo sa word of God kasi marami nga po na naggagamit ng word of God pero sa maling paraanan. Kaya, ayun, pahalagahan po natin yung pag-attend ng core. Hindi lang siya word of God, kundi nagkakaroon din tayo ng fellowship with other believers. Amen. Kung saan tumitibay talaga yung ating pananampalataya sa Lord. And papakita natin na faithful tayo sa Lord. Amen. Number 2, share the importance of staying in the Word even during 4SL. So, di ba, ayan, tayo, may tanong po ako, after natin silang patanggapin or mag-prayer of acceptance, ano yung next nating ginagawa? Picture. Ate, okay na ba picture tayo? Jesus, ganon. Di ba ganon yung ginagawa natin? Or tapos hinihingi natin yung social media account nila para magkaroon tayo ng communication. Pero dito daw, sa ating message is kailangan habang nandun tayo, nagtuturo, sinasabi natin sa kanila yung 4SL, dapat pala after nun, ituro natin na para mas lumalim yung pananampalataya mo sa Panginoon, hindi lang dahil sa mga sinabi natin, kung hindi sila mismo mag-seek sa Word of God. I-advise natin na magbasa sila ng Word of God. So, share ko lang din kanina, ayan, kaya habang ihahatid ako ni tatay sa work, tas may nakasabay akong babae, taga doon lang din sa looban namin. So, simula sa amin, hanggang nandyan na kami sa biyahe, sabi ko, Lord, eto na po ba share na po ba ako kay ate, gano'n. Nararamdaman ko na yung kaba sa aking katawan, gano'n. Alam mo nyo yan, kapag pinag-share kayo ni Lord. So, na-apply ko din siya kanina, yung part na to na mag-share kay ate, na nasa palapat na kami, doon ako nakapag-share, pero simula pa lang, di ba, magkasabay na kami. Doon ako sumunod, sabi ko, this time, ayun, si Lord susundin ko, talagang, lead me Holy Spirit. Then, yun, na-sharean ko si ate, tapos sabi ko sa kanya, ate, hindi naman dahil lang sa sinabi ko to, pero yun nga, kung may mga question ka pa, pwede ka din magbasa ng Bible. Yun yung na-share ko lang po kay ate. So, yun, praise God na na-apply yung part na yun. And then, gayon din po tayo, no? I-apply din natin siya, i-encourage natin yung mga hahayuan natin na magbasa ng salita ng Lord. Amen. So bilang conclusion, when we accept Jesus Christ as Lord and Savior, He invited us on a journey to eternity. To be with Him, we must cultivate fellowship with Him through His Word and other believers. Amen. So nakita natin na hindi din po pala sapat na puro church lang. Okay na yung attend na lang ako ng church. At hindi rin pala sapat na puro word na lang, hindi na ako a-attend ng church. So kailangan po pala balance yung dalawa na to. Na wala tayong iniiwan sa dalawang part na to. Na makikita natin na pag-apply natin ng mga bagay na to, nagiging faithful tayo sa Lord along the way. Amen? Amen. Kaya nga po patuloy natin pahalagahan yung pag-attend and pagbabasa ng pagbabasa ng Word of God. Dahil dito, mas lalong titibay yung faith natin sa Lord. At the same time, mas lalo tayong magiging faithful sa Lord, hindi sa tao. Amen? Amen. Ayun. Praise the Lord. Praise the Lord! Ay, first time ba talaga ni JD?
Nakaka-bless naman si JD, no? Napakaliwanag. Naintindihan natin ng mabuti yung message. Tapos may pa-Hebrew word pa, Greek word pa. Tapos may pa-testimony, may pa-iyak pa. Kompletong-kompleto. Kompleto, Ricardo. Ayan. So actually, yung mga share ko, ano lang, parang bibigyan ko lang ng diin yung ilang mga sinabi niya and mga testimonies lang din sa akin. Tsaka mga naalala ko lang din habang nagpi-preach po si Sister JD. So ito po yung title natin. Pakibasa nga po. Because Ayan, amen. By the way, ito na po pala yung last. Kasi ito na po yung last na message sa ikaapat na tuntuning spiritual. Next week, magsisimula na tayo sa bagong series natin. So ito yung pinaka-last. And di ba, dugtong-dugtong sila, nakita natin yung sinabi ni Tita Neng, ni Brother Bads. Tapos ito ngayon, yung pagiging faithful. Andito pala, kasi ano yung mga letter F na nakikita nyo? Faithful, ano pa? Fellowship. Yan, with this word and with one another. So, dalawang fellowship siya, no? Nakikita nyo po. Ayan. So, ito po yung nagsasummarize kung paano ka makakasunod kay Lord after mo siyang tanggapin. Paano nga ba maging faithful? Diba? Inisip nyo po ba yun? Paano maging faithful kay Lord? Ito po pala yun. Dalawa lang. Una is to have fellowship with God through His Word. Amen? Nakuha po? So yan, para lagi nating na-evaluate una yung sarili natin. Sino gusto maging faithful sa Lord? Faithful ka ba sa Word? Amen. Pag faithful ka sa Word, nagiging faithful ka sa Lord. Amen? Paano yung pagiging faithful sa Word? Nagkasabi nga ni Sister JD, ano daw po? Nagba-Bible reading, ano pa? Umaattend ng church, umaattend ng core, at ina-apply. So, tatanungin ko ulit, nagiging faithful ba tayo sa Word? Amen. Praise God. Kung hindi naman, pakisabi sa katabi, ngayon maging faithful na tayo sa Word. Sayang naman yung mga pinagsusulat natin, di ba? Kung hindi. Kaya nabibless ako kay JD kasi kuhang-kuha niya yung spirit ng Roa. Alam mo yun, yung parang lahat ng tinuturo sa church natin, dumadaloy sa kanya, freely nagfo-flow sa kanya. Kasi nakita ko talagang ina-apply niya sa buhay niya yung sinishare niya. Ha? One more pa. Ayan, one more pa next week. Ayan, joke lang. Ayan, tsaka yun nga, fresh na fresh in-apply niya, no, nakaka-bless. So, yun nga, fellowship with the Word. Doon tayo laging babalik. Kapag gusto mo maging faithful, kunwari naging unfaithful ka kay Lord, balik ka sa Word. Kasi sigurado, pag nawawala tayo sa Word, nagiging unfaithful tayo. Tama ba? At tanongin ko kayo, kailan kayo nagsimulang nalayo sa Panginoon? Nung time na nalayo kayo. Ano yung nawala? Yung Word. Diba? Tama ba? Nagsimula ka nawala ng devotion. Mula dating 7, naging 4, naging 0. Diba? So ngayon, ayan yung binabalik sa atin ni Lord. Paano makabalik na maging faithful kay Lord? Bumalik ka sa Word. Amen? And pangalawa is, maging faithful kanino? Ay magkaroon ng fellowship with one another. Yan din yung isang way para tayo ay maging faithful sa Lord. Sino gusto ulit maging faithful sa Lord? Amen. Dapat may fellowship tayo sa brothers and sisters with Christ. Kaya ini-encourage natin, di ba may tanong ako sa inyo, yung mga nawala sa church, nandyan ba kayo? Sino mga nawala sa church? Be proud. Joke lang. Di ba? Ano nangyari? Di ba feeling mo na ang unfaithful mo kay Lord? Kahit may word ka naman. Nagbabasa ka naman ng Bible, pero parang may kulang, parang may mali. Nawala kasi yung fellowship sa church. Kasi yun yung faithfulness eh. Di ba nakikita po natin sa message? O sino naman sa atin nung bumalik ka na, ayun na feel mo na kumpleto na. Amen. Ganun kasi po yung sinasabi ng word natin. Amen.
Kaya pakisabi sa katabi, kung tinatangka mong umalis sa church, huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy yan. 'Di ba? Amen po. Amen. Oo, ayan. Maraming blessing yung nakukuha sa church. Hindi ko na isa-isahin kasi na-mention naman na lahat ni JD kanina. Ayun. So, ito na lang, more on application na lang po. Yung pag-share talaga, so, napaliwanag naman natin to, no? Naging malinaw naman to na importante tong dalawang to para maging faithful tayo sa Lord. So, ngayon, more on application na. Nakita ko talaga yung importance ng pag-share na pagtuturo sa kanila na hindi sapat yung pagtanggap lang pero dapat may Bible reading sila. Ako first, personal testimony ko po yun kasi nung tumanggap ako sa Panginoon, nung binigay ko yung buhay ko sa Kanya, hindi ko alam yung kasunod. Tama ba? Naalala mo ba nung time na yon? So ako, hindi ko alam yung kasunod. Pero ang sabi sa akin, si Pastor Arman kasi yung sa akin, syempre, kami magkakapatid, ginayad niya kami. Ang sabi niya, mag-devotion kayo. Yun yung unang-una. Hindi ko makakalimutan yon kasi January 1 yon ng 2010. No, di ba? Naalala ko pa. Tinuruan niya kami, unang gagawin is mag-devotion. So, ganun din kasi yung mga hinahayuan natin. Hindi nila alam kung ano yung first step. Ano gagawin ko? Ngayong nahayuan ako, ngayong kinilala ko si Lord, anong gagawin ko? Merong iba na ayaw. Ayaan mo sila. Ayaan mo yung mga ayaw mag-devotion o mag-Bible reading. Pero meron kasing gusto. At hindi nila alam kung ano yung first na gagawin nila. Turuan mo silang magbasa ng Bible. Amen po. Amen. Tapos naalala ko lang din yung 30 days. Sino nakakaalam na mayroon tayong 30 days dito sa church natin? Amen. Kung mababasa nyo yung 30 days, puro siya tungkol kay Jesus Christ, sa salvation niya. 'Di ba? Sino nagsasend ng 30 days? Ayan. Sa mga hindi, pakisabi sa katabi, baka yun ang kailangan ng hinahayuan mo, yung 30 days. O, hindi nila alam yung 30 days. Ayan, tanong nyo po sa leader nyo. Meron tayong 30 days. Oo. Tsaka 90 days of love. Alam niyo kung ba't may 90 days of love tayo sa church? Kasi fellowship din yun. Sinusunod natin to. Pag naghahayo tayo, balikan po natin yung title. Pag tayo nag-share ng Word of God, hindi lang natin sila gustong tumanggap. Makinig po kayo mabuti. Hindi lang natin sila gustong tumanggap. Gusto rin natin silang maging faithful. Amen? Gusto nyo ba yung mga hinahayuan natin maging faithful sa Lord? Anong susi? Fellowship with the Word, tsaka fellowship with one another. So, paano natin yun na-achieve? Kapag tinuturuan natin silang mag-devotion, pag binibigyan natin sila ng 30 days, kapag ginagawa natin sila ng 90 days of love. Anong meron sa 90 days of love? Bini-BR natin sila, binibuild natin yung relationship natin sa kanila, pinagpe-pray natin sila. Tama po ba? Ginagawa po ba natin to? Praise the Lord sa mga nag-amen. Sa mga na hindi, pakisabi sa katabi, dapat ganun pala yun. Ganun pala yung gagawin sa susunod. Amen po? Amen. And isa rin sa gusto ko pong linawin or i-encourage sa bawat isa, itong sa fellowship with one another, yung mga ini-invite sa church. Tama po ba? So, di ba, bukod sa bini-BR natin, sila, yung mga hinahayuan natin, dinadala din natin sa church. Tama po ba? Amen. As one church, sino po member ng ROA dito? Amen. Ang hinihikayat ko po ang bawat isa, na iparamdam sana natin na welcome sila sa church natin. Kasi fellowship, kailangan nila tayo eh. Amen. Wag sana yung halimbawa may bagong dating. Nasa isang sulok lang, alaman lang pumapansin. Di ba po? Nakikita nyo ba yun sa church natin? Di ba? So pag may nakita tayong bagong muka, sana po, pinaparamdam natin na part sila ng church natin. Amen?
Kung pwedeng kamayan natin sila, kamustahin. Huwag natin hayaan na umuwi yung isang bago dito nang hindi nila tayo nakilala. Amen? Kasi sino po sa inyo ang blessed na may friends ka dito sa church? 'Di ba? Ako natutuwa ako kasi naalala ko kung ilang years na kaming magkakasama nitong mga to. Mula nung single ako hanggang ngayon na may anak na akong 6 years old, magsa-7 na. Sa lahat ng ng season ng buhay ko, nandyan sila. Aww. Kaya yung kinukwento ni JD, na-experience ko din yon. Na actually dati, wala naman ako masyadong friends. Hindi naman ako, may pagka-introvert ako. Wala akong masyadong friends. Pero dito, nagkaroon ako ng mga friends, nagkaroon ako ng mga tao na minamahal ko at nagmamahal sa akin. Yes, salamat po sa buhay nyo. Kaya hindi ako, pag Sunday masaya ako, kahit pagod. Sino sa inyo masaya pag Sunday? Pag ganito, Disciples Night. Amen, di ba? Nakaka-excite. Pagod lang physically kasi galing ka ng trabaho, di ba? Galing ka sa kung ano-ano sa buhay. Pero ang sarap sa pakiramdam, di ba? Na meron kang group of people na hindi ka ginajudge. Alam mo yun, kasama mong lumalaban sa faith. Di ba po? Amen po. Amen. So bakit ko yun sinasabi? Iparamdam din sana natin yun sa iba. Amen. Marami po sa mundo na naghahanap ng mga taong pwedeng maging sila. Alam mo yun, na hindi sila i-judge pero tutulungan sila. Kung ano yung naramdaman natin sa church, sana maiparamdam natin sila sa kanila. Amen po ba? Amen. So, marami bang tinuro sa atin si Lord? May mga babaguhin ba tayo sa sarili natin paglabas natin dito? Amen. Sige po, tayo lahat ay tumayo. At awitan po natin ang Panginoon sa oras na to. Pwede po ba tayong humingi ng tawad muna kung may mga nakita tayong pagkukulang natin? So for example, sa word, kung i-evaluate natin sarili natin, nagiging faithful ba talaga tayo sa word? Nasisikap po ba natin yung pagde-devotion, yung pag-attend ng mga gawain, at nasusunod po ba natin yung mga natututunan natin? Kung hindi po, pwede po tayong humingi ng tawad sa Panginoon kasi that's unfaithfulness. Ngayon, kung tayo naman po nakikita po ba natin yung sarili natin na may fellowship tayo with other believers? Baka mamaya nasa church tayo pero hindi naman tayo nakikipag-fellowship, a-attend lang tayo, uuwi. Wala tayong ugnayan sa mga kapwa natin dito sa church or lalo na sa mga bago. Ayan, pwede rin po nating ihingi ng tawad ito. Pwede rin po tayong humingi ng tawad kung nag-share tayo sa iba, pero para lang makapag-share, hindi para maging faithful sila. Nasa stop na sa prayer of acceptance, pero walang continuation ng Bible reading, na dapat attend ka sa church namin, walang ganon. Pwede rin po tayong humingi ng tawad sa Lord. And ngayon po magpasalamat tayo. Thank you, Lord, dahil binabago mo po kami. Nire-remind mo po sa amin yung higit na mas mahalaga. At salamat, Lord, na Ikaw ang una na hindi humihinto sa pakikipag-fellowship sa amin, Lord God. And yung church na to, Lord God, patuloy mong mini-maintain, Panginoon. Salamat, Lord, na pinuprovide mo lahat ng to dahil gusto mo na maging tapat kami sa'yo, Lord God, at makasama mo sa muli mong pagbabalik. Gusto mong ma-rapture kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya sa oras na to, Lord God, sabi nga po ni JD kanina, maraming churches ngayon na hindi na kumikilala sa'yo. Marami ng churches na hindi word-centered. Marami ng churches na nagdi-discriminate sila sa bawat isa. May division sa mga churches. And right now, Lord, we pray for them. Sige po, sa oras na to, pwede ba nating ipag-pray
yung mga churches sa body of Christ. Na mabalik sila na ang sentro ay ang salita ng Diyos. Ang katotohanan ng salita ng Diyos. Let's pray for them. Pag-pray natin yung mga dumadanas ng division sa oras na to. In Jesus' name, yung may mga kaguluhan sa isa't isa, sa mga churches nila, sa leadership nila, sa bawat isa, sa mga ministries. Lord, we pray for unity, O God, ng mga ministers na to, ng mga church members na ito, ng buong body of Christ, Lord God. Hallelujah. We pray for forgiveness, Panginoon. We pray for your love, Panginoon, na sumaka nila, Panginoon. We pray na malakaran nila yung truth din, Panginoon. Even our church, Lord God, kung meron man dito, Panginoon, we pray na maging spirit-led kami at hindi emotion-led. In Jesus' name, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo po kami na maging faithful sa iyo, O God. Faithful sa word. Maging faithful sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Kaya right now, we will worship, Lord God. We will declare who you are, O Lord, that you are God alone over us. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin po natin ang Panginoon. At ideklara natin, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Yes, Lord. Before time began, Yes, oh God. Hallelujah. you're on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God Minsan ba, you are God alone. Oh God. before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Hallelujah. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, nilalapit po namin ang bawat isa. Lord God, kasihan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa paglabas namin sa lugar na ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katapangan na ibahagi ang katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Alisin niyo po yung takot, alisin niyo yung pangamba, alisin mo mga excuses sa bawat isa para hindi kami makapag-share sa labas. In Jesus' name, Panginoon. Hallelujah. And we pray, Lord, na ang iglesyang ito ay maging kanlungan, Panginoon, ng mga nawawala ng pag-ibig sa labas, ng mga nalulungkot, ng mga nadidepress, ng mga na-anxiety, mga na-stress, Panginoon. Hallelujah. Gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Kung meron man sa amin na nawala na ng pag-ibig, Lord, i-pour out mo yung love mo sa bawat isa, Panginoon. In Jesus' name, oh God, maging daluyan po kami ng pag-ibig mo sa aming kapwa, Panginoon. Hallelujah. Alisin niyo po yung selfishness, Panginoon, at palitan
magpakita ng pagiging selfless, Panginoon, kagaya mo, Jesus Christ, oh God. Hallelujah. And Lord, simulan niyo po ito ngayon pa lang, pag-uwi po namin, Panginoon. Maging daluyan kami ng pag-ibig mo, Panginoon. Maiparamdam namin sa kanila, sa pamilya namin, sa mga makakasalamuhan namin, sa trabaho, sa pag-aaral, yung pag-ibig mo, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. And Lord, help us to be faithful, Lord. Mahirap po ito kung wala ka, Panginoon. Kaya salamat, Holy Spirit, sa presence mo, sa pamamagitan mo. Kaya namin maging faithful kagaya ni Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa faithfulness mo sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming itaguyod hanggang sa pagbabalik mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ayan, sige po, ngayon tayo ay mag-groupings. Ayan, mag-share ng ang gagawin natin ganito. Hindi tayo mag-share pala. Prayer of acceptance tapos na. O paano mo ngayon idudugtong yung pagbabasa ng Bible? Ano i-encourage mo sa kanya? Ayan. Tapos ganito gagawin natin. O makinig. 'Di ba magpe-pair tayo? Yung isa, makinig po. Yung isa, ang gagawin niya, fellowship with the Word. Kailangan may share niya kung paano magbasa ng Bible. Yung isa naman, ang gagawin niya ay fellowship with one another. Inviting siya sa church. Nagets niyo po ba? Kunwari si Micah siya si Steven. Kunwari si Micah, share niya kay Steven. Kunwari tapos na yung prayer of acceptance, share niya na magbasa siya ng Bible. Ayan, kung ano yung natutunan natin kanina. Tapos si Steven naman, kunwari, tapos na yung prayer of acceptance ni Micah, i-invite niya ngayon sa church. Nakuha? Amen. Maiksi lang yun, ha? Ayan. Okay, sige po. Ay, sorry. Ayan, sa mga nasa online, see you po on Sunday. Ayan, may gawain po tayo sa Sunday. God bless po. Shalom.